Minsan nga nagtatalo pa kayo ng isip mo kung kakain ka ba o hindi. Pero pagka ganito ba naman kasarap ang merienda sa harapan mo, aba, baka naman mamaya ilantakan mo pa ng todo. Siguradong iisang tabi mo muna yung pagda-diet, pero wag kang mag-alala, good diet naman yung ating ginawa. Tara, luto na tayo. Ito yung mga gulay na ating gagamitin sa ating recipe ngayon. Meron tayong singkamas, kamote, bichuelas, lettuce at saka karot. Sa recipe natin na ito, siguradong matutuwa ang matutuwa dahil ito ay napakasarap na recipe, lalo na sa mga Pilipino na may hilig sa lumpia. Itong ating ginagawa ay pambalot. So, meron tayo ditong harina, konting mantiga, dalawang itlog. Lalagyan din natin ng konting asin. Tapos, hahalu-haluin lang natin yan at lalagyan natin gradually ng tubig. Ang gagawin ko dito ay medyo malabnaw ng bahagya. Yung ganitong consistency kung paano nyo nakikita yung pagtulo niya, ganun lang kalabnaw ang ginawa ko. Kapag kasi malapot, medyo magiging makapal yung ating lumpia wrapper. Kaya kapag medyo manipis ang gusto mo, kailangan yung medyo flowy lang siya. Sure naman ako na malambot yung ating wrapper na yan at hindi ka matitigasan. So ngayon naman, gigisahin na natin yung mga gulay. Nagpainit lang tayo ng mantiga at nilagay na natin yung sibuyas na pula. Nilagay na natin yung bawang. Dahil nga sobrang dali lang ng ating recipe ngayon, aakalain mo na medyo mahirap gawin. Pero pag natutunan mo talaga, sasabihin mo basic na basic lang pala. Sama-sama na natin inilalagay yung mga gulay, singkamas, karot, kamote at bagu beans. Hihintayin lang natin tong malanta. So hahalu-haluin lang natin yan tapos titimplahan lang natin ito. So ano ba yung pwedeng pantimpla dito? Pwedeng patis tapos lagyan mo lang ng konting paminta o pwedeng asin tapos konting paminta o kung gusto mo ng MSG o kung gusto mo ng pampalasa, walang problema. Hindi na natin kailangan lagyan pa ng tubig ito dahil meron naman taglay na tubig yung mga gulay na yan. Once na maging malambot na, iisang tabi muna natin ito at palalamigin. Ngayon naman, darako na tayo sa ating paggawa ng ating sauce. Sa ating saucepan, naglagay tayo ng tubig. Mga 1/3 na tubig lang ng saucepan ang aking nilagay. Bawang yung aking nilagay na yan, tapos asukal na pula. Mas maganda kung asukal na pula, mas maganda yung magiging kulay niya. Tapos lagyan natin ng dinurog na mani. So pwede kayong gumamit ng peanut butter o kaya naman yung tig 10 pesos na nakaripak sa tindahan na adobong mani. Hinintay ko lang lumabas yung aroma ng bawang, tapos nilagyan na natin ng slurry. Ito ay tubig at saka cornstarch lang. Nilagyan ko yan ng konting asin, hindi ko lang naipakita sa aking video. Wait mo lang kumulo at madali namang maluto yan kapag meron ng pampalapot. At ganito lang yung ginawa kong consistency ng ating sauce. Ngayon naman mag-assemble na tayo ng ating lumpiang sariwa. Tansyahin mo lang kung gaano karami yung gusto mong ilagay dyan sa bawat wrapper na yan. Kapag kasi sumobra, maaaring pumutok o sumabog yung pagkakarap mo. Kung gusto mo naman na magkaroon ng negosyo katulad nito, so mas maganda kung i-portion mo muna yung mga gulay. Parti-partihin mo muna bago mo ilagay para eksaktong-eksakto yung pagkakalagay mo. Hanggat maaari nga kung pwede lang gumamit ka ng timbangan para sakto-sakto kung gagawin mong pang negosyo. Pero kung hindi naman at gagawin mo lang naman pang ulam, pang handa, pang merienda o pang ano pa, pwede na yan. So lagyan na natin ng sauce. Kitang-kita nyo naman sa sauce pa lang, napakasarap ng tingnan. Kung gusto nyo na maraming sauce, pwede nyo lagyan ng marami pa. Yung ganitong pagkakataon, siguradong iniisip mo bukas na bukas gagawa din ako niyan. Dahil nga sa nasaksihan at napanood mo, kayang-kaya mong gawin, sigurado ako. Mas maganda kapag nakaluto ka na, ipatikim mo sa iyong mga